nagpapasalamat sa gabi ito na kami po inyong pinagkakapo. Dalangin namin, Ama, ang may pagsama sa bawat isa sa amin. Kaya nyo namin sa payulit na namin maranasan sa gabi ito. Ano ang pupungin po ng aming sitwasyon at kalalagayan, ikaw ay mausap sa bawat isa sa amin. Dalangin din namin, Ama, na pagpalain nito ang mensahe aming pagsasaluhan sa gabi ito. Ano ang po, Panginoon, ang nais nyo ibabalik sa amin ay bubuksan mo ang aming isipan, ang aming pag-unawa, ang aming pandinig. Patawarin kami ang mga aming mga naging pagkukulang at pagkakasala. Hayaan niyo po, Panginoon, na sa gabi ito, papagliwanagan kami sa pamamagitan natin ng kasayta. Ano po ang aming mga panlulupay-pay na may makasod po kami ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Ano po mga karamdaman, iniitan ng aming mga lumang katawan, ay makasod po kami ng hilala at kagalingan na nagmumula sa iyo. Higit sa lahat po, Diyos, ano po ang mga katanungan at agang-agang ng aming mga puso, hayaan niyo po ng iyong salita ang siyang magbigay ng liwanag sa amin. Sa iyo po ang lahat ng kapulihan at salamat sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige po, kung kayo paninidala ng Bible, kayo ay aking nangyayaan ay buksan sa Evangelyo ayon kay San Marcos, Kabanatang 12.
Talatang 41 hanggang 44. Mark chapter 12 verse 41 to 44. Naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang luha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyuda niyo ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaroon ng pamagitan ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babae niyon, bagamat siya'y luha, ay ang buto niyang ikinabubuhay." Mga minamahalong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, kawakan po natin ang pagkakaroon sa mga salita. Pwede na po tayo magsulpo sa presensya po ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat ng mga kapatid. Pag-aaralan po namin ang hindi siya parable, pero siya ay isang kaganapan doon sa temple court kung saan babalik-balik ang mga mayayamang tao upang maghandog. Ngunit meron isang babae po doon na nakapukaw po sa pansin po ng ating Panginoon. At ito nga po yung offering ng isang babaeng balot, mga kapatid. So, dito po sa istorya ito, tinuturuan niya ang kanyang mga alagad pagdating po sa pagiging totoo ng ating puso sa paghahandog sa Diyos, mga kapatid. Ito po ay sinusundan ng teaching ng Panginoon na huwag tumulan sa mga tagapagturo ng kautusan na ang hangad lamang ay mapapurihan sila ng mga taong nakakita ng kanila pong mga ginagawa, mga kapatid. So, ito pong gospel na ito, o ito pong tatlong ito ay makikita po sa dalawang evangelista, kay Mark at kay Luke, mga kapatid. So, hindi lang po basta tithing or offering ang pinag-uusapan dito, kundi yung willingness ng babae na ibigay ang lahat sa kanya para sa Diyos. Amen? So, yung generosity po ng widow na ito ay mayroon pong itinutulong lesson sa atin, more than just tithing or giving, kundi yung willingness niya to give everything that moves her heart, ng mga kapatid, para po sa Panginoon. At kagaya po ng babae na para na ito, ini-encourage tayo na sa lahat po ng ating ginagawa, dapat po ang nag-uudyok noon ay ang pagmamahal natin sa Panginoon. Amen? So, ang tayo po ng ating pag-aaral ay pamagat po na the widow's offering of her heart, o pag-aalay niya ng kanyang buong puso. So, ano po ba ang meron doon sa templo na yun o sa woman's court na yun, mga kapatid, at bakit ito naging famous pagdating po sa teaching ng Panginoon when it comes to giving or sacrifice, mga kapatid? Mapapansin po natin na may mga tao doon, mga righteous people, mga rich people, mga kapatid, na ang kanila pong hinahanap ay hindi naman po yung sila ay kaluluwa ng Diyos, kundi po yung man's approval, mga kapatid. At lagi nilang sinasangkalan yung kanila pong pananalig, yung kanila pong pagdarasal ng mahaba, mga kapatid. Pero yung ginawa po ng babae nito, ito po yung nakaagaw o nakabukaw po ng atensyon ng ating Panginoon. So, pagkaman yun po ay 2 pirasong barya lamang, mga kapatid. Pero sinasabi po ng Lord na ang binigay ng babae nito ay hindi lang basta barya, kundi yung buo niyang kabuhayan. Marami po kasi tao, they make offerings, but they are not making sacrifice. Amen? Ang sacrifice po kasi, kung ibigin natin siya ng mas malalim, ito ay masakit ibigay. Sakripisyo. Kaya nga po, kung mapapansin mo ng sinacrifice ni Abraham,
Pero, ang sabi kasi sa kanila ng Diyos yung pinaka-mamahal mong anak, si Isaac. Na napakahirap para kay Abraham kasi almost 100 years niyang hinintay yun. Nung sinilang si Isaac at siya'y napapamahal na, siya ay napapanapit ang buo sa matagal na hinintay na anak niya yun, dumating yung panahon na ni-require ito ng Diyos na hingin sa Kanya. So bakit mahirap ibigay kapag sacrifice na kapatid? Kasi marami na naman pwedeng ihandog sa Diyos na hindi ka masasaktan Halimbawa, pwede niya namang ibigay si Sarah. Total, matanda na. Diba? Pwede niya sabihin na, Lord, si Sarah na lang kasi kung yun ang i-offer ko sa'yo, mas maganda makakapag-asawa ulit ako ng bago. Diba? Pwede namang si Ishmael. Pero ang hinigay sa kanya ay yung pinaka-mamahal niya, sacrifice niya ng mga kapatid. So, ang magsasakripisyo ng mga kapatid ko kay Kristo ay ginawa ko ng babae ito. Mas malalim siya sa offering sapagkat yung ipinagkaloob ko ng mga mayayaman, yung ibinigay ko ng mga taong naghahandog ng large amount sa lugar na yun, ay hindi naman nila ininda. Sabi ng Panginoon, yung kanilang ibinibigay ay bahagi lang ng kanilang kayamanan. Samantala, ang babae nito, nung ibinigay niya, bagamat yun ay 2 kusing, wala nang natira sa kanya. As in. Amen po? So, dito po, sa women's court na ito, ang temple kasi, hindi pinagsasama yung mga lalaki at mga babae kapag nag-worship. So, meron po silang iba't ibang mga offering boxes na naka-dedicate kung saan ito gagamitin. So, dito po sa temple court na ito, meron pong tinatawag na mga contribution box na meron pong mga specific na paglalagakan mga kapatid. So, each box ay meron pong mga duty kung saan po yung mapupunta. Halimbawa po, yung mga temple juice, hindi yung juice na iniinom kundi yung mga nagagamit ng mga taong naglilingkod or naghahandog sa loob ng templo. Amen? Yung pagpapanatili ng kalinisan, mga kapatid. Yung mga temple juice na yun, mga kapatid, ay nakalagay sa iba't ibang mga box at alam ng mga tao kung saan po mapupunta yung kanila pong offering. Amen? Merong tinatawag ng group offerings, spice offering, gold offerings, and free will offering. At dito po, sa free will offerings na ito, mga kapatid, dito po naglagay yung widow. Amen? At alam niyo po, ang itsura kasi ng mga box na yun, ay ang nalalaman kung magkano ang nilalagay mo sapagkat meron po siyang panel na metal. So para maintindihan niyo po, di ba po, box, kunyari yan, box. Diyan po sa ibabaw niya, mga kapatid, ay meron pong nakalagay na metal panel na hugis imbudo. Papakita ko para maintindihan ko. Dahil metal siya, kapag naglagay ka ng any amount ng salamin, marirecognize kung malaki o maliit ang iyong inihandog. So ito po yun, mga kapatid. Ayan, kita niyo ba? Box siya na mayroong metal panel. Ayan. Napaka-skandaloso po itong offering box na ito, mga kapatid. Kasi isipin mo, yung ilalagay mo ay maririnig ng ibang taong nag-o-offering. Kaya po, maaari na nung naghulog yung babaeng balo, ay pinagtatawanan po siya ng mga malalaki ang pinagkaloob. Amen? So yung mga mayayamang tao, gusto nila na lumalagabang yung tunog ng kanila pong mga ibinibigay. Samantalang yung babaeng balo, nung yung buhay kanyang inihulog, talagang halos pwede lang siyang kainin ng
lupa sa sobrang hiya, gagawin niya. Kasi nga, yung metal panel na yun ay ipinagsisigawan kung magkano ang inihulog mo. Di ba ko tayo kapag dumarating yung mga, ano bang tawag doon, yung namumulay ka na yung mga makakabang buslo. Di ba kapag may mga napapansin ako kapag malaki magbigay, ibinubuyang yung 500. Ibinubuyang yung kulay blue na parok pa yun. Pero kapag mga 20 tsaka bariya, talagang tupin-tupin mga kapatid. Amen? So, ito kung ibinigay ng babae ito, although hindi ito makaka-create ng malaking tunog yung blood, pero yung kanyang pong ay maririnig po ng mga taong nakapaligid. At yun po ang napansin po ng ating Panginoon. Although ang babae nito, hindi po siya under ng obligasyon na magbigay ng malaki dahil nga siya ay widow. Alam niyo naman po sa Israel, kapag ikaw ay isang balo, ikaw ang next in line na mamamatay sa gutom. Ganun palagi ang situation. Lalo ang iniwan ng iyong namatay na asawa ay upang. O ano na lang yung pwede mong pagkasyahin, yun na lang yun. Pero ang babae nito, mga kapatid, bagamat hindi niya obligasyon magbigay sapagkat yung status ng kanyang buhay ay mahirap, buong puso at may kagalakan niya ipinagkaloob anuman ang meron sa kanya. Amen? Tingnan niyo nga yung katabi ninyo kung buong puso yung kanyang ginagawa. Meron pong isang church attendee. Meron sa mga church kasi, pag sila ay nagpe-pledge, minsan nilalagay nila yung amount, minsan naman hindi. Amen? Sa amin, pwede kang maghulog sa box, pwede kang maglagay doon sa bag, sa laptop bag, pwede ka rin naman magparesibo. And most of the time, ng mga nagpaparesibo, ay malalaki talaga yung ikapo. Talagang 10,000. May nagpadala nga sa akin ng isang sister na ikapo. Akala ko magkano lang. Yung pala, ang laking pera na pinadala sa akin, 20,000. Hindi lang pagkulang sa Bible. Inipit ko lang sa Bible, hindi ko alam. Nung hinulog ko na, 20,000 pa lang naman. Buti na lang, hindi ko alam. Kasi kung alam ko, baka na-tempt ako. Di ba, nung pagkasabi sa akin, brother, pakibigay na lang po ito kasi Friday yung gawain nila. Kasi di ako nakapunta ng amin, kayo na lang po ang magbigay, maghulog. Ako lang, basta nilagay ko lang sa Bible ko, kasama ng mission order. Aba nung iuhulog ko na, medyo may sumilip na mga kulay blue, mga paro. Nung binilang ko, ang dami pala nito. Ando na hulog ko na, baka kung saan pa mapunta Amen, mga kapatid. Meron po mga church na nilalagay nila yung amount ng kanila pong pledge o ng kanila pong ibinibigay. Dito po sa isang church na ito, napansin ng secretary na yung isa nilang member na widow, so wala nang asawang buong buhay, ay meron 3 anak na naiwan. Siya po ay nag-donate ng 8,000. So, nung naisip yung sekretarya, hindi kaya nagkamali siya ng pledge niya na baka nadagdagan niya ng 2 0 or 1 0, baka pinibigay niya ay 800 lang o kaya 80 pesos. Kasi nga, kilala nila na balo, mahirap. Pero ang nilagay ay 8,000. So, hindi siya mapakali, tinawagan niya ngayon yung church attendee nila. Sabi niya, sis, totoo bang 8,000 talaga ang ibinigay mo? Baka nagkamali ka ng pagsulat, nadagdagan mo ng 2 o 1 0. Sabi naman ng sister, opo sis, 8,000 talaga ang binigay mo. Sabi naman ng sekretary, hindi ba? Wala ka namang hanap buhay, wala nang asawang nagpo-provide sa'yo.
Ang sagot naman nung sister na yun, ano ka ba naman? Kaka-preach pa lang po nung aking messenger ng mensahero kanina na dapat kang magtiwala sa Diyos. Malaki man o maliit ang iyong ipinagkaloob. So, napahiya ko ngayong sekretary na ito. Kasi siya, sinukat niya yung status ng babae, hindi niya nakita yung laki ng puso na kaya niyang ibigay. Amen po mga kapatid. Alam niyo, meron talagang pagsasakripisyo. Meron ako umattend ng wedding seminar na dalawang couple. Sabi nung lalaki, habang sila ay sineseminar ng pare, ayokong magsakripisyo tayo ng dalawa. Sabi niya, ayokong mahirapan ka, ayokong mag-sacrifice ka. Pero sabi po nung nagsiseminar sa kanila, sa pag-ibig, hindi pwede walang nagsasakripisyo. Amen? Pag mahal mo ang isang tao, kasama yung pagsasakripisyo. Sabi ko sa Oxford Dictionary, ang sacrifice daw po, it is the act of giving up something important or valuable to you in order to get or do something that seems more important. Ang sakripisyo, mahalaga sa inyong bagay, pero isusurrender mo para sa mas mahalaga pang bagay. Halimbawa na lang po sa mga nag-aabot. Diba? Para ma-enjoy nyo yung future ng inyong mga anak at ma-secure nyo, diba? Talagang isinusugal nila, isinasakripisyo nila na sila po ay makalayo sa kanilang mga mahal sa buhay in order na mabigyan ng brighter future yung kanyang pamilya. Sacrifice. Nung ako po ay naging tatay na, doon ko na-appreciate yung sacrifice ng tatay ko. Kasi dati, parang malayo ang loob sa tatay ko. Ang na-appreciate ko lang yung nanay ko. Kasi si Papa, hindi siya cleaning, hindi siya malambing. Basta ano lang siya, tahimik lang siya. Lagi lang siyang gawa ng washing machine. Tapos pag-stress na siya, uyusin. Ang layo ng tingin. Nung naging tatay na rin ako, tsaka ko siya nanunawaan. Hindi dahil nag-yosi ako kundi yung sakripisyo ng tatay. Amen po mga kapatid. At ang ibinigay ng babae nito, ng babae ng balot nito mga kapatid, ay hindi lang basta bakayan, kundi buong buhay niya, mga kapatid. At ganyan po inilalarawan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa kanyang kawan. Sabi po ng Panginoon, I am the good shepherd. No one takes my life from me, but I lay it down of my own accord. Kusa ko itong ibinibigay dahil sa pag-ibig ko sa inyo. Dahil po, napakahirap ng buhay ng isang pastor. Isipin mo, pag may mga magnanakaw, pag may mga asundubak, kapag may mga magbangis na hayop, kahit sariling buhay mo ang maging kapalit, gagawin mo para lang maproteksyonan mo ang iyong mga alagang tupa. So bakit gano'n? Hayop lang naman yun, tupa lang naman yun. Kasi ang usapan ko, kapag ikaw ang tunay na may-ari ng tupa, ang usapan na dyan ay yung kabuhayan ng iyong pamilya. Kaya gagawin mo ang lahat, ilalaban mo ng patayan para hindi masalanta, manakaw ang iyong mga alagang tupa kasi may mga anak kang umaasa sa iyo. Kaya ganun po ang pagpoproteksyon ng isang good shepherd. Kasi good provider din siya sa kanya pong pamilya. Amen? Ipinapaalala po sa atin ng Panginoon na ang importante po sa Diyos ay hindi po yung quantity, laki, dami ng ating binibigay, kundi yung generosity po ng ating puso kapag tayo ay nagbibigay. Nagbigay ka nga, ay sundan naman. Amen? Nagbigay ka nga, pero may kapalit naman po sa election ha.
Nung anniversary niya, nagbigay ako. Di ba? Nagbigay ka nga, pero kung iparamdam mo naman dun sa kaang binigyan mo, talagang pinagmukha mo siyang dukhang-dukhang. Meron ganun mga tao nagbibigay, pero ipaparamdam talaga sa yung kawawa ka. Amen? So ito pong babae niyo, mga kapatid, ay nangibabaw. Compare po doon sa ibang tao na nagbigay po ng large amount, mga kapatid. Napakalaki po ng naging impact niya para maisip ng mga tao na ang Diyos hindi siya umiiling sa laki, liit ng iyong offering. Kasi kung ang i-highlight natin palagi ay yung malaking magbigay, kawawa naman po yung mga kapatid natin, mga mahihirap. Baka hindi na magsimba kasi titignan yung laki ng kanilang ibibigay. Kaya nga po, ine-emphasize ng Panginoon hindi yung value ng pera. Walang value yun Ano lang naman yun copper coin lang naman yun Ang pinapahalagahan ng Panginoon ay yung puso ng taong nagsakripisyo para yun ay maibigay. Amen? Ito na lang din yan ang ating ginagawa na paglilingkod. May iba, talaga namang gusto, mga mamahaling instruments, pero kapag tumugtog naman, wala naman yung puso nila doon. Nasa paghahanap buhay. Amen? Diba, hindi na lang papangginin kung saan, kung sino. Meron akong isang keyboardist na parang, ewan ko sa kanya, yata magpasiguro siya. Habang siya ay nagpapiano, naka-ganito na. Habang nagpapiano. Wala na yung puso niya sa kanyang ginagawa. Meron naman habang nagki-keyboard, nagsiselfone. Iniisip ko, paano kaya yun? Diba? Kaya tuloy yung mga choir, namamaling ng mga pasok. Wala na yung puso doon sa kanya pong ginagawa. Amen? So, ang babae nito ay kagaya din po natin. Ang binabali ng Panginoon ay yung puso natin nung ginagawa natin yung paglilingkod na yun. Amen po, mga kapatid. Ang laki ng ibinigay sa'yo, pero yung talk mo, parang minadali mo na. Hindi naramdaman ng tao. Yun na ba yun? Diba, anniversary pa naman, yun na ba yun? Ang dinaanan lang tayo. Meron ka naman na kahit ordinary prayer meeting, yung nagtutok talagang buong puso niyang ipinipreach yung word of God, talagang yung tao ramdam yun. Hindi mo kasi yan pwedeng tikitin Yung anointing, hindi mo yan pwedeng tikitin. Nakakamdaman niya ng tao, mga kapatid. Amen? So, yung mindset po ng isang tao sa pagbibigay, sa pagsasacrifice, ay napakahalaga. Huwag po natin hadlangan yung mga taong gustong magbalik ng anumang bagay na tinatanggap nila sa Panginoon. Kahit maliit lang yun. Alala ko po, kung ako po ay nasa isang province ng Bumaka. Mayroon pong isang sitio doon na palayan. Kasi ang mga gawain po sa province, karamihan, hindi naman sa chapel ginagawa sa mga bahay lang. So meron pong isang hayo doon na akala ko doon gaganapin sa bahay na pinaratingan namin ng muro. Yung pala hindi. Doon lang kami dadaan sa likod ng bahay. Bago-bago pa naman yung leather shoes ko. Sasabak agad sa putikan. Sabi ko, kung alam mo lang, buka ka na lang sa arabino dito. Mga siguro, pag di ka sanay, naabutin kayo ng mga 20 minutes na lakad. Yung mga sanay na 10 minutes lang. Ako di ako sanay. Kada akbang ko, lumulubog ako sa putik. Ako lang yung makababon Yung mga taga-on na taga doon sa sitio na medyo mga kaya, mga bakak yung mga katawan. Ako, nakailang dapat, dulas ako. Pagdating
nahabag ako sa kawayan eh. Kasi parang pag ako na yung dumaan, bibigay, baka mamaya malitsyon pa ako nang wala sa oras doon. Anyway, nakatawid naman ako. Ngayon, pagdating namin doon sa bahay, pinakain kami nung may-ari ng bahay. Naghihintay ako ng mga darating na tao. Yun pala, ang motokan ko, yun na yun, yung pamilya nila. Isang nanay, isang tatay, 3 anak, 3 bibe, 2 aso, yun na yun. In-enjoy ko na lang kasi nagtok ako sa koprakan kasi yun eh. Nagtok ako sa koprakan, tapos amoy kopra na ako. Tapos nung pauwi na kami, yung babae, dumukot pa sa kanya baka? Dumukot na doon, mga lumang 20, lumang 50, bali 70. Ayokong tanggapin sana yun. Hindi dahil maliit ako. Ayokong tanggapin kasi iniisip ko baka pambili nila ng bigas. Baka pang-ulam na nila ng araw na yun, binibigay pa sa akin. Pero sabi niya, Brad, tanggapin mo. Kasi pag tinanggap mo to, pagpapalanin ka. Kaya tinanggap ko. Hindi ko ako yung nangangaral, tapos mas malaki pa tuloy yung pananampalataya nung nakikinig. Kasi po, ang puso ng taong dukha, mga kapatid, ay nakatingin sa mawawala sa kanyang kamay. Yun yung poor mindset, poor heart. Ang lagi tinitignan yung malulos sa kanya, yung makakabig sa kanya. Pero ang rich mindset or rich heart, mga kapatid, ang tinitignan niya, hindi yung nawala sa kamay niya. Ang tinitignan niya ay yung ilalagay ng Diyos sa kamay niya. Amen? Kagaya po sa pagdating natin sa mga gawain, minsan, inaabot tayo ng 2 oras. Pero may mga tao na atin ba ako? Itutulog ko na lang yan eh. Kasi pagod ako sa trabaho. O kaya, atin ba ako sayang naman yung benta ng tindahan. Lalo na yung 2 oras, marami ng mga naglalasing. Sayang naman yung kita ko sa alak. Diba? Meron namang iba na atin pa ba ako parang natitisod na ako. Wala namang bumabalik sa akin. Yung mga ganun pong klase ng isipan, poor mindset po yun. Kasi ang tinitignan niya palagi ay yung nawawala sa kanya. Nawawalang oras, nawawalang opportunity. Pero alam niyo po, lahat ng bagay na in-offer natin sa Panginoon, kahit kailan, hindi po yan nawawala. Amen? Remember, Abraham, nung in-offer niya si Isaac, sabi ni Isaac, ano na siya ito binatay niya na mga 15 years old. Sabi niya, Tay, may panggapong akong dala. Sabi niya, gagapong, parang nakakahalata na siya, parang ako. Kasi yung 2 katulong nila, pinaiwan na sa baba ng bundok. Sabi ni Abraham, o maiwan na kayong 2 dito, kami na lang ng anak ko ang aakyat. Sabi naman ni Abraham, kung natatanong na yung kanyang anak, God will provide. Pero habang sinasabi niya God will provide, unti-unti niya nang tinatali yung kamay, yung binti, yung katawan ng kanyang anak. At nung sasaksakin niya na sa liig, kasi dapat dito ang saksak nun para umagos agad yung dugo, ay umawat yung anghel. Abraham, huwag mo nang ituloy at patunayan mo ang iyong katapatan sa Diyos. Ngayon, dahil hindi niya ipinagkait yung pinakamamahal niyang anak, mga kapatid, umuwi siya, dala-dala ng buhay, at inuwi niya sa nanay, ito pong kanyang anak. Ibinigay niya sa Panginoon, pero hindi hinayaan ng Panginoon na mawala kay Abraham yung pinakamamahal niyang anak. Kaya siguro minsan, nawawala yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Kasi hindi tayo marunong mag-submit, mag-sacrifice ng mga tao yun sa kamay ng Panginoon. Amen? Ako
aminin ko. Minsan, sa sobrang desperado ko na gumaling na yung aking anak, minsan napapakain ko ng asawa ko na dahil sa pagkatapos eh. Isipin niyo yun, preacher ka na nangaral, katapos yung anak mo, pinapatapos. Isipin niyo yun. Tapos, mga ilang buwan, magkakasakitan naman. Lalo na ito, recently, nagkasakit yung aking anak. Papacheck up lang sana namin, biglang na-admit na tuloy. 5 araw kami sa Taytay Doctors. Inaabot ng 51,000 yung bill namin. Inaabot ng 51,000. Natapak na wala ako. Parang may pinagkagasasan kami noon, tapos bilang sumunod, nagkasakit yung anak. Ang ayaw ko pa, isa. Sabi ng asawa ko, "Ganun mo ngayon, samahan mo kami." Sabi ko, di pwede. Kasi kung ganyan lagi ang gagawin natin, lagi magkakasakit yan. Kasi malalaman ng kaaway na ang weakness pala natin, yung mga anak natin. Na hindi ka na makahayo, hindi ka na makapag-work, hindi ka na makakata kasi may sakit anak mo. Kaya umalis ako. Bumayo pa rin ako kahit mabigat sa puso ko. Naiwan yung aking anak. Kasi kahit naman nandun ako, wala rin ako magagawa eh. Kaya nag-preach na lang ako, mga kapatid. Nung ako ay nag-preach, bukod sa kayo na binigay sa akin, sabihin ko ba, 1,000 na yung bawat 1,000. May isa pang dragon na nagpabot sa akin ng another 1,000. So, naka 2,000 na mga kapatid. Sabi ko, salamat kasi kailangan ko talaga eh. Kasi ang bayarin ko sa hospital, 51,000, nagbigay kayo sa akin ng tubig, 49 na lang. At least nabawasan, di ba po? Amen? Tapos, nakalabas na kami. After 1 week, bumalik na naman yung sakit. Kasobra, siguro syempre nanay. Baka may mga nagsasabi na bakit, yung baka. Kasi yung anak kong pangalan, ano siya eh, pansinin talaga siya eh. Parang giligin siya ng mga kung sino-sino ng mga tao. Kaya yun, pinatawas din sa kapitbahay natin. Sabi ko, ako bahala na kayo. Ako di ako naniniwala sa ganyan, sabi ko ganyan. Nung tinawas, may lumabas na ganito na ganyan image, ganyan. Binilihan ng asawa ko ng pamontra, 300. Tinitignan mo yung bracelet, parang galing lang dito sa Ambil eh. Parang gano'n din eh. Binilihan, tapos yung pinatakpakan nila, ilagay sa ilalim ng ulan. Mga siguro isang gabi na wala yung lagnat. Pero the next day, may lagnat na naman. Sabi ko, kita mo, hindi talaga totoo yun. Sabi ko gano'n. Talagang sabi ko, paulit-ulit mangyayari sa anak natin. Kasi hindi tayo totally nagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa anak natin. Kaya paulit-ulit, hindi natin nakukuha o hindi natin nakukutulan. I-surrender lahat kay Lord. Meron tayong portion sa ating puso na nagdadaw tayo. Hindi natin makuha yung prinsipyo nung babaeng balo na lahat ng meron sa kanya, ibinigay niya na sa Diyos. Amen? Kaya itong babae ito, umuwi siya na kinanulugdan ng Panginoon. Hindi dahil maliit ang kanyang binigay, kundi malaki ang puso niya nung siya ay nagbigay. Amen, mga kapatid. Bilis ng oras, 7:48 agad. Now, how the Lord measures our giving, mga kapatid. Hindi niya po tayo sinusukat, mga kapatid, based po sa large sums or kung penny man po ang binigay ang dinonate natin, mga kapatid. Sinusukat po tayo ng Panginoon sa motibo natin nung tayo po ay nagkaloob.
Alam ng Lord yan eh. Yung kapag nagbibigay ka na bukal ba sa iyong puso o nagbibigay ka dahil gusto mo lang ma-recognize ka. Pero mga ganun, mga neighbor na gusto niya, lalapitan siya ng mga preacher, mamanong-manungan. Diba? Siyempre kapag na-establish ka na leader, lalapitan ka talaga. Diba? Eh, paano kaya mo mag-maintain na gano'n? Diba? Kaya iba, nagtapang ko kapag wala nang kaibigay, hindi na nilalapitan. Amen. Bakit din naman yung lalapitan mo lang kasi may binibigay. Dapat kahit walang maibigay, lapitan mo pa. Yun yung sinasabi ni Paul sa ibang church eh. Masyado yung ini-estimate yung mga mayayaman. Binibigay nyo ng mga special seat. Tapos yung mga mahihirap, hindi nyo pinapansin. Amen? Ang mga kilalang tao, pag-anniversary, ang pinapakain mo, yung mga ganito na maganda yung pagkahiwa ng tilapia. Pag mga kabilang tao, bihon na panis. Diba? Amen? So alam mo ng Panginoon ang motibo mo ng ating puso. 1 Samuel chapter 2 verse 3, the Lord is the God of knowledge and by Him actions are weighed. Mas matimbang sa paningin ng Panginoon yung ating ginagawa compared po sa ating pong sinasabi. Amen, mga kapatid? So ano po ang kaibahan? So isa-summarize ko na lang. Ano po ang kaibahan ng operate ng babae nito compared po sa iba? Nakop niya or she captured the attentions of the Lord. Nakop niya yung atensyon ng Panginoon. Yung palang panalo na siya. Isipin niyo, ang lalaki ng binigay nila, hindi pinansin ni Lord. Kasi portion lang yun. They give out of their abundance. Pero itong babae nito, nagbigay siya ng buo niyang kabuhayan. At yun ang mas pinahalagahan ng ating buong Panginoon. Amen? Hindi naman po tayo mga kapatid pinipresyohan ng Panginoon. Lahat po tayo tinubos niya sa pamagitan ng kanyang precious blood. Kaya po, kung ano yung makayanan natin ipagkaloob sa kanyang pong gawain, ay appreciated po yun ng Panginoon. Lalo na po yung kaloob ng mga ating mahihirap na yung iba, ipang sasaling na lang nila. Yung iba, ipang takayan nila sa loto, binigay nila. Diba? Dahil sa pagmamahal nila sa Panginoon. Sabi po ng Psalm 146 verse 9, the Lord watches over the sojourners, He uploads the widow and the fatherless, but the way of the wicked He brings to ruin. So, pinapalika niya yung mga dayuhan at tinutulungan niya yung mga ulila at balo. Amen? Yung mga balo po ito, mga kapatid, ito yung wala nang inaasahan. Totally, ang kanilang buhay ay naka-dedicate na sa Panginoon. Kaya, ang paningin naman ng Panginoon ay special din para po sa kanila. Amen? And another thing, bukod sa nakop niya yung attention ng Panginoon, He saw her as a model of devotion. Kasi, hindi mo yun kayang gawin kung wala kang pananampalataya sa Diyos na magbigay. Amen? Kasi tinuturuan tayo to live by faith, not by sight, mga kapatid. At hindi mo rin magagawang magkaloob sa gawain ng Panginoon kung wala kang pag-ibig. Amen po. Nagagawa mo ang isang bagay ng merong pagsasakripisyo dahil sa pagmamahal mo sa Diyos na iyo po pinanlilingkuran. At makakaasa po tayo, ano mang ibigay natin sa Kanya, maging sarili man natin buhay, yan po ay much appreciated ng ating pong Panginoon. Ay po sa kayo sa Kanyang presensya. Ito po ang aming desire, O Lord, magbigay ng karangalan sa iyo, magbigay ng buong puso at buong pagmamahal namin sa iyo. This is my desire, O God. Taas po natin ang ating mga kamay at ano pong kabigatan na ating pong ginagawa sa ating mga dibdib, i-surrender din po natin sa Panginoon at makakaasa tayo sa ating pong pag-uwi
ay mayroong kagaanan sa ating isipan, kapayapaan sa ating isipan, at kagaanan sa ating mga puso. Ibigay natin ang lahat sa Panginoon at siya po ang bahalang magbalik ng higit pa sa ating pong inaasahan.
tiwala at submission sa iyong kalooban. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung minsan ang aming paghahandog ay pakitang tao, ikaw ang nakakaalam ng labas po ng aming mga puso. Ikaw ang nakakasaliksik ng aming po mga ginagawa. Kaya Lord, sa tuwing gagawin po namin ng pagbibigay, gagawin namin ito ng may udyok ng pag-ibig at pagtitiwala. Ano mang ihandog namin sa iyo, Panginoon, hindi mawawala. Bagkus, ibabalik niyo pa ng higit pa po sa aming mga inaasahan. Lord, sa gabi ito, ikaw po ang siyang nakakaalam ng pinagdaraanan ng bawat isa sa amin. Bawat isa ay may kanya-kanyang mga pagsubok, problemang kinapaharap. Ngunit, gaano man kalaki ang mga struggle ngayon, mas malaki pa rin po ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo pinapansin ang kalansing ng mga baryan na pinagkakanood namin. Bagkus, mas pinagtutuunan niyo po ang tibok ng aming puso sa tuwing kami ay naghahandog at sumasamba sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng aming ginagawa, Lord. Kaya sa aming pag-awit, sa aming paglilingkod na ginagawa para sa iyo gawain, lahat po ng effort ng inyong mga manggagawa, lahat po ng mga practice, pagpatagal ng inyong mga choir at manual talk, ikaw po ang siyang magbalik ng siksik, liblig at umaapaw na biyaya sa kanilang buhay, pati na rin po sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga trabaho, Panginoon. At dalangin po, ano man po ang makayanan nilang ihandog sa gabi ito, na mula po sa kanilang mga puso, Panginoon, ikaw ang siyang magbabalik ng siksik, liblig at umaapaw na biyaya. Ano man po ang kanilang mga prayer request ay sulat na ulit, ikaw na po ang bahala na magkaloob nito ayon sa kanilang mga pangangailangan at inaangkin po namin na bawat isang lalabas sa chapel na ito ay uuwi answered prayer na. Answered prayer na. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nabalain po tayo lahat ni Yahweh El Shaddai.